At ang mabibili lang sa tindahan nila ng mga abono ay ito lang. Triple 14, urea, ammonium at saka potas. So ang tinatanong niya dito, ilang mga number of kilos sa bawat grade ng abono na available sa kanila ang mabibili niya para maging satisfied doon sa general. Mga idol at sa mga kaibigan ko rin na nagsasaka, magandang araw po sa inyong lahat. Weekend ngayon at walang trabaho. Dito muna ako sa tambay-tambay sa kagubatan. Kaya lang medyo umulan. Hanap sana ako na tawag nito, maulam mamaya. Saka naglipat ng kambing sa damihan. Pero dahil medyo makulimlim ang ulan, wait lang muna ako. Saka yung kaibigan ko rin nag-message regarding sa kanyang palayan, nagpatulong kung ilang sako daw ang pwedeng gamitin, lalo na pag mahal ang abono. Kasi binigyan siya ng rekomendasyon kung ilan ang kakailanganin abono sa kanyang palayan. So mayroong tinext sa akin 115 kilos na nitrogen. Medyo mahaba ang lakarin pataas. Tapos yung phosphorus ay 65 kilos at 35 naman yung phosphorus. Parang baliktad yata. Ang tinext pala niya ay 150 na nitrogen, 35 na phosphorus, saka 65 kilos na potas. So kailangan niyang makuha kung anong mga number of kilos na abono ang gagamitin, dahil ang mga available lang sa tindahan ay urea, complete, potas at saka ammonium sulfate. So sabay tayo, gawin ko yung makakaya ko lang na maibigay na computation gamit yung kinauboy o pinashortcut na pamamaraan. Ito po ay sa akin lamang at natutunan ko lang to base sa aking karanasan at napag-aralan sa eskwelahan po. Sana sabay tayo at gawan natin ng konting computation. Okay, good morning once again mga idol at mga amigo. So ito pala yung tanong kanina, nabasa ko ulit. Sana yun. Ito, good day sa Bisaya kasi na dialect ko. Sir amigo, pwede ba patabang unta ko pila ka sako abono ako magamit or mapalit sa basakan nga ang gina-recommend sa amua kay 125. So nagkamali ako kanina na sabi ko 115, 125 yung text pala niya. 125 kilos na nitrogen, 35 kilos na phosphorus, saka 65 kilos na potas. Ug ang available sa mga lugar na tindahan mauni nga abono, triple 14, urea, ammonium at saka potas. So sa Tagalog, para maintindihan ng lahat, nagtatanong sa dito kasi ang kanyang farm ay mayroong rekomendasyon na parang manda yung halaman o tanim niya na palay. Base siguro ito sa soil analysis niya o rekomendasyon sa kanilang lugar, general recommendation. Ito ay 125 kilos na nitrogen, 35 kilos na phosphorus at saka 65 kilos na potas. At ang mabibili lang sa tindahan nila ng mga abono ay ito lang, triple 14, urea, ammonium at saka potas. So ang tinatanong niya dito, ilang mga number of kilos sa bawat grade ng abono na available sa kanila ang mabibili niya
para maging satisfied doon sa general recommendation nila na 100, 125, 35-65. So ito yung in, ito yung T, ito yung T. So kung tingnan nyo, tawag nito, masyadong malaki na yung in. Ibig sabihin yung lupa nila ay wala na, konti na lang yung organic matter na available o yung source ng nitrogen. So sana kung sa palay huwag kayong magsunog ng inyong mga diyami during mag-harvest, huwag niyong sunugin. So yung sa Bisaya, uhot. Ibalik para maibalik sa yuta, sa lupa yung kasi ma-decompose man yung stock ng rice at maging isang organic matter na mag-compose ng mga nitrogen. So compute natin yung question niya. So ano muna natin doon, i-focus dito sa maliit na board. Ayan na, so ulitin ko yung general recommendation niya ay 125 das ano yun, 35 das 65. So in to ang P, ang K. In terms of kilos po ito, in terms of kilogram sa bawat isang hektarya. So ngayon ang tanong niya, ang mga available na abono sa kanilang lugar o sa tindahan lang nila ay itong 3414 complete fertilizer, itong 0060, urea o 4600, ammonium sulfate 210-0. Okay, so ang tinatanong niya, ilang kilos bang mabili niyang ganito? Ito, ilang kilos din. Itong ilang kilos din ito. Ilang kilos din mabili niya yan. So ang tinatanong niya, in summary, ay ilang bags ang mabili sa bawat grade ng fertilizer na ito na maging satisfy dito sa general recommendation na ibinigay sa kanila. Yan. So gawan natin ng paraan. Gaya ng sinabi ko, itong general recommendation na ito ay makikita mo yung senaryo ng lupa. Mataas yung nitrogen, so kulang na gamit na lupa na to. So wala na yung, kasi kung magkaingin tayo o bagong open yung area, mataas yung nitrogen content, pero ito sa kanila na wala na. Kailangan nating magbalik ng nitrogen na 125 kilos. So medyo mataas yung kailangan nating nitrogen. So sa pag-compute ng ganito in a shortcut way na pamamaraan, ito ang natutunan ko lang sa Kinauboy na pag-compute. So unahin natin dito yung pinakababa na kailangan natin na nutrients. Ang pinakababa dito ay itong phosphorus 35. So ang fertilizer kasi bawat sako ng abono o 150 kilos, kasi halimbawa 50 kilos kasi yung packaging natin bawat sako. Dito sa mga grade na ito ay nakabase sa 100 kilos. Halimbawa ito ay 100 kilos na formulasyon. So ang 4600, ito lang yung A niya, 0 sa phosphorus, 0 sa potas. Sa bawat 100 kilos ito ay naglalaman ng 46 kilos. So 100 kilograms. Ito sa atin, sa ating lugar, ang available lang ay 50 kilos. So 50 kilos. So sa makatwid, pag ang packaging natin ay 50 kilos lang, ang laman ng 50 kilos is divided by 46, 46 ay 23 kilos lamang. So sana masundan nyo para ito nga na given na mga figures, ito ang maging basihan natin sa pag-compute ilang sako o ilang bags itong magagamit natin na mga abono base sa kanilang fertilizer grade. So kung sa urea, sa isang sako na 50 kilos, 23. Kung sa ammonium, ito ay 10.5. Ito
Ito naman sa putas ay 30 kilos lang kasi 50 kilos din ang packaging ng putas. Ito ay 7 kilos, 7 kilos, kasi 7 kilos din. Okay. So, bilisan lang natin para mas madali. No? Pinaka-shortcut para madaling maintindihan din. Kasi mahaba ito paggamitan natin ng mathematical operation base sa libro. Okay. So, unahin natin itong pinakababa. So, 35. So, bawat sako sa triple 14 ay mayroong laman na 7 kilos. So, 35 divide 7 equals 5. So, 5 sako agad para makuha natin. So, 5 bags times 7 sa nitrogen magiging 35 din. 35 sa putas, 5 times 7 is 35 din. So sa 5 sako, no, 5 sako na triple 14, ang laman niyan ay mayroong 35 kilos na nitrogen, 35 kilos na phosphorus, 35 kilos na putas. Ngayon, satisfied na tayo dito, so okay na to. So may utang tayo kasi 65 dito, may utang tayo na 30. Kasi 65 minus 35 equals 30. So 30 kilos. So nagkataon na ang ating 0060 o putas, mayroon siyang isang sako nito, isang bag na 50 kilos, may laman itong 30 kilos. Okay, so 1 times 1 bag times 30 kilos kasi 30 kilos ang laman ng isang sako. 30. 1 times 0 equals 0. 1 times 0 equals 0 din. Okay. So, total natin 35 plus 30. So, 65 na. Which is, satisfied na po yung ating putas. Okay na rin yung ating phosphorus. Kulang na lang natin ay nitrogen. So, available na lang na fertilizer grade na may nitrogen, itong ammonium at saka urea. So ang gagawin natin, so bawa ang urea natin ay mayroon po itong 23 kilos sa bawat 50 kg na sako. So gawin natin 3 bags. So 23 times 3 equals 9. Tama ba? 369. So 69 kilos. 3 times 23 equals 69. So 69 dito. 3 times 0 maging 0 maging 0 din. Yan. So ngayon 69 plus 35 yan 14 carry 1 7 104. Tama ba? 104. So 9 10 14 carry 1 7 104. So 104. So 125 total nito ay 104. Ilan na lang yung utang natin para maging 125? 1 12 minus 10 diba? 21. Okay, so 21 kilos na lang yung ating utang. So mangyan na 21 kilos ang utang natin. So ang laman ng isang sako na ammonium sulfate is 10.5. So kailangan para maging 21 yan, dagdagan natin ng another 10.5. So magiging 21. So dalawang sako ito. 2 bags. 2 times 10.5 is 21. 2 times 0 maging 0. 2 times 0 maging 0. Then overall 35 plus 0 plus 69 plus 21 is 125. 35 plus 0 plus 0 plus 0 equals 0. 35 0 naman. Then 35 plus 30 plus 0 plus 0 equals 65. Okay na, satisfied na po dito sa
general recommendation natin. Yan. General recommendation natin. So ang magamit natin na abono pag magbili tayo sa tindahan, bili tayo ng 5 sako na complete, bili tayo ng 1 sako na putas, 3 sako na urea, 2 sako na ammonium sulfate. So alagain dito na computation, dito na recommendation, yung lupa na ng ganito ang grade ay medyo nangangailangan na ng mataas na nitrogen. So minsan maglagay din tayo ng mga organic matter hanggang sa ito ay bumaba, para hindi tayo malakihan ng gastos ng magbili ng mga inorganic na ganito saka ganito. Then ang tanong, ang question, paano natin ito i-apply? Mayroon na tayong paano natin i-apply sa farm. Yan, may nakalagay na dyan. Application na tayo. Application. Pasensya na yung aking sulat kamay kasi parang hindi mo maintindihan na ano ba, abogado o doktor. Okay, so sa pagtanim ng palay, mayroon itong dapat 3 beses tayo mag-abono, maglagay ng fertilizer. Parang tao din, may buhay din. Mayroong almusal, parang halian, at ano ba yung tawag? Almusal, parang halian, at hapunan. So ang ituturo ko na lang o ma-share itong gamit tayo ng code sa mahilig ng mga lasto o lastre na sugal. So kabisado ito nila. So sa palayan, gamit lang tayo ng code na 136. Ito ay applicable lamang sa mga medium maturing variety na palay. Medium lang, no, hindi siya early. Medium maturing variety, hindi siya early at hindi din siya late. So nasa katamtaman lang siya. Medium maturing variety, either 115 to 120 days yung maturity niya, yung edad ng palay. From seedbed, from sowing, ito po yung edad. Ito yung mga medium maturing variety. Dito lang maging apply itong 136 na code. Ang gawin lang nyo dito, times lang ito nyo ng 7 kasi ang 7 days per week. Mayroong 7 araw sa isang linggo. So after tayo mag-transplant, ito ay sa transplanting lang po. Transplant. Yan. So 7 days a day per week. So 1 times 7, times 7 mo lang ito, times 7, yan. So 1 times 7 is 7 days after transplanting. So pwede mong iabono itong, pwede mo ubusin itong 3 fall 14. Ubusin mo yan kasi may laman ng putas, reserve na yung ano niya, may putas na nakadeposito agad para during magdala na siya ng bunga, magtawag nito, mag-initiate ng kanyang bulaklak, nakadeposito na agad itong putas. So ito ay mayroon ng 35 kilos gaya ng pag-compute natin kanina. So ubusin mo ito, 4 bags, 5 bags pala ito, 4 bags lang ang ilagay mo. Then after nyan, dito sa 21 days, 7 times 3, 21, pwede ka na mag-mix. 4 bags, may ito na 14. Pwede mong i-mix itong 1 sako na complete. Yan, 3 14. Yan. Plus halo mo itong 46, haluan mo ng 4600. Yan, 4600. Halo mo 3 bags, ubusin mo lang yung 3 bags. Then
yung palay natin ay nagdala na ng bulaklak. Ito ay 42 days na. So maaring i-mix mo itong ammonium 2100 plus mo yung basta kasi mayroon na siyang magdadala na ng bunga 0-0-60. Yan. So hanggang sa muli, yun lang ito ang paggamit sa ating kinumpute kanina base doon sa rate na ibinigay na 125, 35, 65 per hectare ito in terms of kilograms. Okay, maraming kung mayroon kayong katanungan, pwede niyo i-comment. Gawa natin paraan kung mayroon kayong hindi naintindihan sa pag-compute. At hanggang doon lang po at maraming salamat. Salamat po sa inyong panonood. O kung nagustuhan nyo ang video ko, sana subscribe, click nyo ang notification bell para maging updated sa mga video na i-upload ko pa regarding sa pagtatanim ng palay at iba po gulay. Maraming salamat at magandang araw po sa ating lahat.